Napakalamig sa underworld ng Elbaf at meron pang mga mababangis na giant wolf ang nagkalat. Abala pa rin sa paghahanap ang mga giant sa mga nawawalang crew ng Straw Hat Pirates kabilang ang captain na si Luffy na bigla na lang naglaho sa kanilang ship. Dahil hindi pa rin nila mahanap ang mga ito ay nagpasya si Frankie na itigil na nila ang paghahanap na ipinagtaka ng mga giant. Giit ni Frankie na naniniwala kasi siyang ligtas ang mga ito. Giit ni Robin na hindi naman nila first time na magkahiwa-hiwalay. Ayon din sa Shark Network ni Jinbei ay wala na sila Luffy sa dagat kaya inisip nilang nasa Elbaf na ang mga ito. Dahil sa paniniwala ng mga crew ni Luffy sa kanilang captain ay di na rin nag-alala ang mga giant sa mga nawawalang Straw Hat Pirates. Nakalabas na rin sila Luffy sa bahay ng nagpapanggap na Sun God saka tumakas na sa kanila ang giant pusa na si Iskat ngunit pinabayaan na lang nila ito at binigay ni Sanji ang balabal kay Nami. Natuwa si Luffy nang makita ang napakalaking puno. Pero napansin nilang lahat ng puno ay mga giant at sila lang ang maliliit na nandoon. Nakita din nila ang malaki at mahabang tulay na di na makita ang dulo. At kalaunan ay gumalaw ang hanging bridge dahil may paparating pala na dalawang giant kaya nagtago muna sila. Tatawagin sana ni Luffy ang mga ito na pinigilan ni Nami at pinagalitan din siya ni Sanji ngunit nang makita ang giant na chicks ay nabaliw na rin ito kaya muntik na silang makita. Saka tumawag ang mga giant kay Rodo. Dumaan na sila sa nakakatakot na hanging bridge ngunit napakalaki ng mga patlang at meron pang mababangis na mga giant wolf sa ilalim. Biglang naramdaman ng bida ang kakaibang haki na nagmumula sa isang nilalang pero pinigilan ni Sanji si Zoro dahil siguradong mawawala lang ito kaya si Luffy lang mag-isa ang nagtungo. Nabasa nila sa dyaryo ang fake news na ipinakalat ni Morgans na ang giant pirates daw ang nang-raid sa Egghead. Kaya ang mga bounty ng mga kilalang giant pirates captain ay naging 1.8 billion berry mula sa 100 million. Sinabi rin sa balita na si Luffy ang pumatay kay Vegapunk na isa pa sa malaking kasinungalingan ng world government. Napansin din ni Robin ang X-mark ng bida na kitang-kita kahit blurred siya at parang pamilyar daw ito. Nalaman nila sa mga giant na si Hyridin ay anak pala ng King of Giants. At napag-usapan din nila ang kaguluhan na dumating sa Elbaf kaya sila lang ang nakapunta sa Straw Hat. Samantala tumalon na si Luffy at nahulog sa makapal na snow. Tuwang-tuwa siyang bumangon at naglakad ngunit sinalubong naman siya ng mga lobo pero nang sumigaw muli ang hinahanap niya ay nasundan niya na kung nasaan ito. Giit ng giant na may isa pang anak ang Giant King na isang pasaway kaya itinali ito ng ilang taon pero muntik na itong makatakas kaya pinagtulungan ng buong giant army na ikinamangha nila Frankie. Samantala nakita mismo ni Luffy ang sinasabi nilang pinakamapanganib na giant sa kasaysayan. Pero nagpakilala pa ang bida at tinanong kung nasaan siya. Sumagot naman ng giant na nasa lupain siya ng mga digmaan at saka nagpakilala itong isang Diyos ng araw na si Loki na siyang tatapos sa buong mundo. Hindi natakot si Luffy sa mga sinabi nito at sa halip ay nagdiwang dahil nakarating na pala siya sa Elbaf na dati lang niyang pinapangarap. Nais magsalita ni Loki pero di siya makasingin sa sobrang excitement ni Luffy. Dahil dito ay napuno na ang giant at napasigaw ito ng napakalakas na narinig sa underworld pati na ni Appa ng Avatar. Nagalit din ang mabangis na leader ng mga giant wolf. Saka patungo na rin ng mga hugis tao na nakatira doon. Pinaliwanag ni Loki na kinatatakutan siya sa Elbaf at tinanong kung ba't siya excited na magtungo doon. 6 na taon na daw na nakatali doon si Loki at kahit siya ay naiinip din dahil di siya makatakas dahil sa Sea Prism Stone kaya nais niyang makipag-deal kay Luffy na uubusin niya ang pipiliing pirate group kung pakakawalan siya nito. Naramdaman ng bida na paparating ang maraming mababangis na nilalang. Di nagtagal ay dumating na nga ang mga nakakatakot na alaga ni Loki sa underworld. At nagbanta itong kung di siya pakakawalan ay ipag-uutos sa mga alaga na patayin siya ng mga ito. Pero napangiti pa si Luffy sa harap ng pinuno ng mga giant wolf at nakita niya rin ang mga masasamang tao na dahilan kaya inihulog din ang mga ito sa underworld. Inatake ang bida ng pinuno ng mga wolf at nais ng mga tao na pakinabangan si Luffy. Ngunit di nila inaasahang mapapaamo ng bida ang mga pinakamababangis na hayop sa underworld at nagtaka din si Loki. Narinig ng bida na pinag-uusapan ng mga tao na nandoon din si Shanks. Kaya nagtungo si Luffy kay Loki upang magtanong tungkol kay Shanks. Pero nang tawagin ni Loki na duwag si Shanks ay muntikan ng wasaki ni Luffy ang malaki niyang pagmumukha na ikinagulat ng mga tauhan nito. Kaya sinabi ni Loki na joke lang daw at naisip na papatayin niya ito kaagad pag nakawala siya. Pero naisip ni Loki ang pagkakataon na makatakas kapalit ng impormasyon tungkol kay Shanks. Natatakot na rin si Usopp na dumaan sa malaking hanging bridge ng mga giant. Nang makaramdam sila ng malakas na pagyanig dahil paparating pala ang giant na si Rodo na nagkulong sa kanila sa Block Island. At nasa likod pa nito ang dumaan kanina na dalawang giant at dala na nila ang Sunny.
Dahil dito ay kailangan nilang magmadali upang di sila maabutan ng mga ito. Samantala nang huli ng hayop si Hyredin upang ay pangregalo sa Straw Hat Pirates. At bagamat mas malaki sa kanila ay pilit nila itong binuhat gamit ang lakas ng mga giant upang ibigay sa bida. Pinakilala ang bagong henerasyon ng giant pirates na pinamumunuan ni Hyredin. Stansen na kanyang shipwright, Frodo the Navigator, Goldberg the Cook, at Gerd the Ship Doctor. Habang naghihintay ay naggupit muna si Brock ng buhok ni Robin. Pagtingin sa salamin ay labis nitong nagustuhan dahil naaalala ng lahat ang mga memories sa dati niyang hairstyle pati na nang makita niya si Saul kaya napaiyak si Frankie nang maalala niya ang kwento. Kalaunan ay nakita na rin nila ang isla ng mga giant kaya na-excite ang lahat kung ano ang kanilang magiging mga bagong adventure. Mabilis na tumatakbo sila Usopp na nagtataka kung ba't sila hinahabol ng mga giant na dapat ay kakampi nila. Kalaunan ay nakita nila ang maliwanag na parte ng Elbaf na ibang-iba sa ibabang parte nito. Ngunit paparating na ang mga giant at pinigilan nila sila Zoro at Sanji na saktan ito dahil baka parte ito ng crew ng giant pirates. Samantala si Luffy ay pinili ng magbalik sa itaas ng tulay kung saan nakita niya ang kanilang barko, ngunit pagkababa niya ay binati pa siya ni Gerd at humingi ng tawad sa ginawa ni Rodo na pagkulong sa kanila sa Block Island. Tinanong ni Goldberg kung anong ginawa niya sa Underworld pero di nakasagot si Luffy dahil secret lang ang nangyaring deal nila ni Loki. Samantala sa isang lugar sa Underworld ay naghihintay na si Colin sa mga tao na dadalhin ng mga giant boss. Pag-ihip ng giant ng trumpet ay nalaman nilang paparating na ang mga ito kaya sinalubong sila ni Colin. Nagbalik siya sa loob at binigyan ng lingon berries saka pinakita na marami pang giant pirates crew ang naghihintay at excited na si Colin na makita si Luffy na sinabi sa kanya ni Shanks. Ginamit nila Broggy ang isang prism upang makagawa ng napakagandang giant rainbow at sinusundan din sila nila Hyredin. Namangha sila nang malaman na ginagawa lang ng mga giant ang rainbow na ito gamit ang sunstone. Tapos di rin nila inaasahan na kailangan pala nilang sumakay sa giant rainbow upang makarating sa mga village ng Elbaf na nasa itaas ng malaking puno. Napayakap si Bonnie kay Robin habang sumasakay sila sa napakagandang maselang bahaghari sa kalangitan. Dahil sa kakaibang karanasan ay nagiging masigla ang lahat at natuwa si Bonnie sa twinkling sound na ginagawa nito, kaya napakanta na lang din ang lahat sa barko ng masaya at sama-sama. Nang makalapit sila Hyredin ay pinakita nito ang regalo nila na malaking moose para sa Straw Hat Pirates. Napatakbo na naman sila Chopper mula kay Rodo. Pero inaabangan na pala siya nila Zoro at Sanji na nagtulong sa puno upang matrap nila ang baliw na giant. Saka dumating sila Goldberg na dala ang kanilang barko. Kinabahan si Usopp sa paparating na dalawa pang giant ngunit si Rodo ang inatake ng mga ito. Tapos nakita nila na mabait pala sila Gerd at nandoon pa ang kanilang captain. Nagpakilala si Gerd na mga crew sila ni Hyredin at natuwa naman ang manyak na cook. Agad na niyaya ni Luffy si Usopp na magtungo sa mga village at sinabi ni Gerd na sa direksyon nila ay matatagpuan nila ang mga ulap na maghahatid sa kanila sa bayan. Dinala nito sila Sanji samantala masayang dinala ng captain ang dalawa sa mga ulap. Samantala nakasakay sa Rainbow ang giant pirate ship at sinabi ng mga captain na merong 3 level ang Elbaf. Ito ay ang Astral World, Sun World, at ang Underworld. At sila ay nasa gitna na Sun World. Di mapigilan ni Usopp ang sobrang excitement sa katawan hanggang sa makita na rin nila ang nakakahangang kaharian ng Elbaf na pinagmulan ng mga master niyang sila Dory at Broggy kaya napaiyak na lang siya sa pangarap na natupad samantala na patungangan na lang din ng ibang mga kasama na nakasakay sa giant pirate ship nang makita ito. Nakita na ni Hyredin ang ating bida at nainggit pa siya nang makita na nakasakay pala sila sa Rainbow.